Sa gitna ng sikat ng araw at mga post nating puno ng filter sa social media, mahirap na talagang tukuyin kung ano ang totoo sa hindi. Marami sa atin ang sanay na makakita ng mga magkaparehang akala mo ay laging nasa cloud9 ang relasyon dahil sa mga sweet na pictures at videos online. Pero isang malaking pasabog ang naging usap-usapan ngayon sa Malolos, Bulacan matapos ang isang viral post na bumasag sa tahimik na imahe ng isang pulis. Hindi ito basta simpleng away magjowa o tampuhan lang dahil ang mga aligasyong ibinato ay seryoso at talagang mabigat sa pakiramdam. Ang akala ng marami na maayos na pagsasama, mayroon palang itinatagong madilim na sikreto na naganap sa likod ng mga saradong pinto. Pero ang malaking tanong ngayon, paano nga ba nabuking ang lahat at ano ang naging aksyon ng mga otoridad dito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ang kwentong ito ay nagsimula sa matapang na paglalahad ni Araceda de la Cruz. Sa kanyang Facebook post, hindi na siya nakapagpigil na ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman laban sa kanyang partner na isang aktibong miyembro ng PNP. Sa bawat linya ng kanyang post, mararamdaman mo yung lalim ng sakit at pagod na matagal na niyang kinikimkim. Hindi lang ito basta kwento ng isang nasaktang babae, kundi kwento ito ng isang taong tila wala nang ibang mapuntahan kundi ang social media para humingi ng tulong. Marami ang nagulat dahil sa kabila ng pagiging alagad ng batas ng lalaki, ay tila siya pa ang naging sanhi ng takot sa sarili niyang tahanan. Ang mas nakakaalarma pa rito, hindi lang puro salita ang ibinahagi ni Ara. Nag-upload din siya ng mga screenshots ng usapan at mga larawan na nagsilbing patunay sa kanyang mga sinasabi. Alam naman natin na sa panahon ngayon, ang mga tao ay mas madaling maniwala kapag may nakikitang visual evidence. Dito na talaga nagsimulang magliyab ang galit ng mga netizens. Mabilis na kumalat ang issue hanggang sa umabot ito sa libu-libong shares sa loob lang ng ilang oras. Maraming nag-react dahil mahirap tanggapin na ang isang tao na dapat ay nagpoprotekta sa mamamayan ay siya palang inirereklamo ng pananakit sa kanyang kapareha. Dahil sa ingay na ginawa ng post na ito, hindi na nakapagtago ang nasabing pulis. Agad na nakarating ang balita sa pamunuan ng Malolos PNP at hindi sila nag-atubili na kumilos. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, tinanggal na agad sa serbisyo o nirelieve sa kanyang pwesto ang pulis na ito habang pinapatuloy ang masusing investigasyon. Ito ay isang mahalagang hakbang para ipakita na walang kinikilingan ang batas kahit pa ang nasasangkot ay isa sa kanilang sariling hanay. Pero kahit may aksyon na ang mga pulis, hindi pa rin humuhupa ang diskusyon sa internet dahil sa tindi ng mga detalyeng lumabas. Hindi lang basta pagtanggal sa pwesto ang huling balita tungkol sa mainit na isyong ito. Alam nyo ba na bilang bahagi ng mahigpit na proseso, agad ding kinuha ng mga otoridad ang kanyang baril at pati na ang kanyang PNP ID. Isang malinaw na mensahe ito mula sa pamunuan na hindi sila nagbibiro pagdating sa mga seryosong akusasyon. Sa totoo lang, napakabigat ng mga hakbang na ito dahil parang tinanggalan na rin siya ng kapangyarihan habang gumugulong ang lahat. Malinaw ang naging paninindigan ng pulisya na hinding-hindi nila kukonsintihin ang kahit anong uri ng pananakit o pang-aabuso, lalo na kung ang usapin ay tungkol sa karahasan laban sa mga kababaihan at mga bata. Dahil sa mga mabilis na pangyayaring ito, mas lalong nag-alab ang usapan sa bawat sulok ng internet. Maraming netizens ang sumang-ayon at nagsabing tama lang na ganyan kabilis kumilos ang mga nasa taas. Para sa kanila, kapag ganito kabigat ang aligasyon, ay hindi dapat nagpapatumpik-tumpik ang mga otoridad para maprotektahan ang biktima at mapanatili ang tiwala ng publiko sa ating kapulisan. Ngunit sa gitna ng galit, mayroon pa ring mga boses na nagpapaalala na kailangan nating maging mahinahon. Sinasabi nila na gaano man kasama ang tingin natin sa isang tao base sa nababasa natin, kailangan pa rin nating hintayin ang pinal na resulta ng investigasyon bago tayo tuluyang magbigay ng hatol. Hating-hati talaga ang opinyon ng mga tao sa comment section. Habang ang karamihan ay agad na kumampi at nagpakita ng suporta kay Ara, may ilan pa ring nagtatanong kung nasaan na ang panig ng pulis. Gusto nilang marinig kung ano ang depensa ng lalaki sa harap ng mga kumakalat na litrato at screenshots.
Pero ang isang bagay na hindi maitatanggi ay kung gaano karaming tao ang tila nakaka-relate sa pinagdaraanan ni Ara. Maraming netizens ang nag-comment at nagsabing hindi lang ito kwento ng isang tao, kundi kwento ng marami pang biktima na piniling manahimik na lang dahil sa matinding takot. Nakakalungkot isipin na marami pala sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng ganito, pero mas pinipiling magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Bakit nga ba? Ayon sa mga diskusyon online, mahirap daw talagang lumaban kapag ang kalaban mo ay isang taong may mataas na posisyon, impluwensya o kapangyarihan. May takot na baka sa huli ay walang maniwala sa kanila o baka sila pa ang mabaliktad at mapahamak. Ito ang mapait na katotohanan kung bakit maraming kaso ng pang-aabuso ang nananatiling nakatago sa dilim at hindi kailanman nabibigyan ng hustisya. Kaya naman para sa iba, ang ginawa ni Ara ay hindi lang basta pag-post sa Facebook. Ito ay isang simbolo ng lakas ng loob na lumabas sa anino ng takot. Ang kanyang paglantad ay nagsilbing inspirasyon sa iba na hindi kailangang matakot basta nasa panig ka ng katotohanan. Habang tumatagal, lalong lumalawak ang usaping ito dahil pati ang mga kilalang content creators at iba't ibang social media pages ay sumasali na rin sa diskusyon. Lahat ay may kanya-kanyang opinyon at teorya kung ano ba talaga ang susunod na kabanata sa buhay ng pulis na ito. Sa kabila ng ingay na nililikha ng mga video at komento mula sa iba't ibang personalidad sa internet, hindi rin maiwasan ang paglitaw ng iba't ibang pananaw na lalong nagpapakulay sa isyung ito. May mga netizens na talagang nadadala ng kanilang emosyon at hindi mapigilan ang magpahayag ng matinding galit sa mga nababasa nila. Ngunit sa kabilang banda, mayroon ding mga mas mapanuri na nagpapaalala sa lahat na maging maingat. Isang maling impormasyon lang kasi ang kumalat ay pwedeng mas lalong gumulo ang sitwasyon at masira ang takbo ng hustisya. Sa bilis ng pag-share natin ngayon, kailangang siguruhin na ang bawat detalyeng pinaniniwalaan natin ay may matibay na basihan at hindi lang basta gawa-gawang kwento para makakuha ng likes. Dahil sa nangyaring ito sa Malolos, maraming netizens ang nagsimulang magtanong kung paano nga ba natin mas mapoprotektahan ang mga taong nasa ganitong kalagayan. Paano nga ba natin mahihikayat ang mga biktima na lumabas at magsalita nang hindi iniisip na baka baliktarin sila o pagtawanan ng publiko? Isang malaking hamon ito sa ating lipunan dahil hindi lang naman ito usapin ng isang pulis at ng kanyang partner, kundi usapin ito ng sistema kung paano natin pinangangalagaan ang karapatan ng bawat isa. Marami ang nagbabantay ngayon kung magiging patas ba talaga ang investigasyon lalo na't sangkot ang isang taong nasa loob mismo ng gobyerno. Habang hinihintay natin ang mga susunod na kabanata at ang pinal na desisyon ng mga otoridad, nananatiling buhay ang diskusyon sa social media. Umaasa ang lahat na sa pamamagitan ng tamang proseso, lalabas ang buong katotohanan at walang kikilingan ang batas. Ang mahalaga sa ngayon ay hindi natitigil ang pag-uusap tungkol dito dahil ang bawat komento at bawat share ay nagsisilbing paalala na ang publiko ay nakasubaybay at hindi basta-basta nakakalimot. Ang ganitong uri ng atensyon mula sa netizens ay nagbibigay ng pressure sa mga ahensya na gawin ang kanilang trabaho ng maayos at mabilis. Kaya naman sa puntong ito, gusto naming malaman ang inyong saloobin tungkol sa nangyaring ito. Sa tingin nyo ba, sapat na ang naging mabilis na aksyon ng kapulisan para maipakita na seryoso sila sa kasong ito? O baka naman mas kailangan nating palakasin ang mga programa para sa awareness para hindi na umabot sa ganitong viral na post bago mabigyan ng pansin ang mga biktima? Napakagandang pag-isipan kung ano pa ang pwede nating gawin bilang mga ordinaryong mamamayan para makatulong sa pagpigil ng ganitong mga insidente sa hinaharap. I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba, pero tandaan natin na maging maingat at magbigay ng opinyon ng may respeto sa isa't isa. Iwasan nating maging bahagi ng pagpapakalat ng maling balita o ang paghusga ng walang sapat na ebidensya. Huwag nating kalilimutan na sa likod ng mga viral na post na ito ay may mga totoong tao na apektado ang buhay at kinabukasan. Ang responsableng paggamit ng social media ang pinakamalakas nating sandata para makamit ang tunay na katarungan. Kayo, ano ang inyong panig sa usaping ito?